Rachel, tumigil ka nga. Hindi mo ba naririnig yung sarili mo? Ha? Ate mo ikakasal, hindi ibang tao. Tsaka, ba't ganun? Napakasama ng ugali mo, tsaka napakabastos mo. Ano naman kung iba yung kasal nila? Ang importante, nagmamahalan silang dalawa. Tsaka isa pa, makakagaya nila, tanggap na sila sa lipunan, no? Hello, Mama. O anak! Hindi ka man lang nagpasabi na darating ka. Hindi tuloy ako nakapaghanda ng makakain. Okay lang yun, Mama. Galing kasi ako sa work. At alam mo naman na medyo busy ako sa pag-aasikaso ng kasal namin ni Ariana. Oh, asan nga pala si Ariana? Sinundo po si Miriam sa school. Siya nga po pala, Ma. Kaya po pala ako napadaan dito ay gusto ko pong ipakita sana sa inyo itong mga to. Ito na ba yung gagamitin sa kasal? Opo. Bakit ang simple-simple naman ng mga ito? Ito na ba yung damit na susuotin sa kasal? Pati ang cake? Ang reception? Sa bahay lang? Bakit naman ganito? Kasi, Ma, ayaw nga po ni Ariana ng magarbong kasal. At na-experience na yung magarbong kasal dun sa ex-husband niya. At saka, pili lang po mga bisita namin. And of course, wala kaming ganong budget para sa magarbong kasal. Pero anak, minsan lang ang kasal. So kailangan, syempre, magarbo. Ano na lang sasabihin ng mga amiga ko? Ay, teka. Baka makatulong. Ano to, Ma? Ano mga to? Ayan na. Ang dagdag sa gastusin sa kasal para maging magarbo. Para naman maging masaya. Pero Ma, wag na. At huwag mo natatanggihan yan. Isipin mo na lang, regalo ko yan para sa'yo. Hello! Hello, guys! Oh, ate, nandito ka pala. Ay, pate. Tita. Ano to? Para sa kasal niyo ni Ate Ariana? Oo. Ito nga, pinapakita ko nga kay Mama eh. Simple nga lang. Oo nga. Napakasimple. Kaya naman binigyan ko ng pera ang ate mo para pandagdag sa kasal, para maging magarbo. Ha? Bakit mo binigyan ng pera si ate? Sa amin na lang ito ni Maki para sa kasal namin. Uy, babe. Ano kasal sinasabi mo? Hindi pa nga ako nagpo-propose sa iyo eh. Bakit? Ganun din naman yun. Kakasal din naman tayo, no? Ibigay mo yung pera sa ate mo. Kasi siya yung ikakasal, hindi naman ikaw eh. Saka isa pa, malabo pa na mangyari sa atin yun. Kailangan pa kasi natin mag-ipon ng malaking pera. Bakit kailangan pa natin mag-ipon ng maraming pera? May pera naman tayo, tsaka ito, sapat na pera na to. Hindi pa nga kasi natin kailangan yan. Ibigay mo na yung pera sa ate mo. O siya. Sa inyo na yung pera na yan. Anak, pagpasensyahan mo na. Magsimpleng kasal ka na lang. Para lang wala nang gulo. Opo. See? Bibigay din naman din sa akin ng pera eh. Alam mo babe, Ma, hindi naman kailangan na atin ng malaking pera para sa kasal niya eh. Una, pwede naman na hindi na bumili ng bagong gown si Ate Ariana. E di, gamitin na lang yung gown na ginamit niya sa unang kasal niya. Ikaw ate, ano bang susuot mo? Mag-gown ka ba? Hindi, di ba? Pangalawa, hindi na kailangan ng magarbo o bonggang reception. Sino bang atin doon? Panigurado, onti lang. Hindi naman normal na kasal yan eh. Walang groom at bride. Parehas babae. Kaya nga, hindi importante yung kasal nila ni ate. Rachel! Manahimik ka nga! Ma, Rachel,
Tumigil ka nga. Hindi mo ba naririnig yung sarili mo? Ha? Ate mo ikakasal, hindi ibang tao. Tsaka, ba't ganun? Napakasama ng ugali mo, tsaka napakabastos mo. Ano naman kung iba yung kasal nila? Ang importante, nagmamahalan silang dalawa. Tsaka isa pa, makakagaya nila, tanggap na sila sa lipunan, no? Ikaw kasi, kaya ka nagkakaganyan dahil sa pera. Ikaw ang gusto mo, puro lang ikaw ng ikaw. Hindi ka marunong mag-giveaway eh. Kaya ano mo, gawin mo, Rachel? Bigay mo yung pera sa ate mo. Ano? Ibinigay na nga eh. Ibigay mo yung pera sa ate mo! Alam mo, hindi talaga tayo ikakasal. Lalo pa sa ugali na mayroon ka. Kaya Rachel, wala talagang chance na ikasal tayong dalawa. Dahil ngayon pa lang, break na tayo. Babe, wag naman no. Tita, ate, sensya na po ha. Pero thank you po sa lahat and best wishes po. Pasensya ka na. Anak, I did not expect those words coming from your mouth. Kapatid mo ang tinutukoy mo. Kapatid mo yung ikakasal. Kadugo mo. Pwede ba? Umalis ka sa pamamahay ko? Ate, sorry. Lumayas ka! Anak, pagpasensyahan mo na yung kapatid mo. Ako na humingi ng dispensa para sa kanya. At ikaw, nasa sayo yun kung imbitahin mo pa rin siya sa kasal mo. Wala yun, ma. Sanay na ako kay Rachel. At syempre, iimbitahin ko pa rin siya. Pamilya tayo eh. Hindi mabubuo ang kasal ko kung wala kayong lahat. Million thoughts are spinning round in my head.